So, nung isang araw ay in-interview po si Attorney Buko sa Abante Teletabloid ni Mr. Fu, yung taga-bulabog ng Universe. So, sila po yata ay magkaibigan dati pa. Nakikipagbiruan pa nga itong sila Attorney Buko dito kay Mr. Fu. Sabi, yung show daw kasi ni Mr. Fu na napapanood niya, yung kadalasan yung mga lalaki naka-brief. Pero ibang show daw yon. Okay? So, in-interview ni Mr. Fu itong si Attorney Buko at yun nga, sinabi niya yung pong mga iba't ibang nangyari dito po sa kaso mula sa pagkapanalo ng TVJ. O tapos, pero ito po, nag-react dun sa kanyang interview si Attorney Maggie. Okay? So, una, sinabi nila na okay naman daw na sinabi ni Attorney Buko na may karapatan ang tape na mag-appeal. Meron naman po kasi talaga. Pero siya daw ay bothered by isa sa naging komento tungkol sa injunction ni Attorney Buko. So, basahin po natin So ito po yung mga statements ni Attorney Maggie na pinadala nila siguro sa Manila Bulletin at ipinost ng nito. Ayun. So, ang sinabi ni Attorney Buko doon sa show, sa ilalim kasi ng rules, pwede pa silang umakyat hanggang sa Court of Appeals, hanggang sa Supreme Court. In response, ang sagot ni Attorney Maggie, tape has the right to appeal the decision. Yes, I watched the interview of Attorney Buko kay Mr. Fu. I'm glad that he understands the case is not yet final with IPO and tape. Tape has the right to appeal the decision of the adjudication officer of the Bureau of Legal Affairs to cancel their trademark. If we are talking of respect, I hope TVJ will also respect this right of tape to appeal and thereby not use Itbulaga while the case is on appeal. Okay, so yun po ang sinabi ni Attorney Maggie na sana yung TVJ daw ang magrespeto doon daw sa proseso at huwag munang gamitin yung pong Itbulaga. Okay, so yun po yung kanilang sabi. Sa akin, ganito kasi, yung TVJ nga ang unang nagpakita ng respeto. Habang tumatakbo itong mga kaso, habang tumatakbo yung lahat ng mga ito, nirespeto nila yung pong IPO at hindi muna nila ginamit yung Itbulaga, even though, sabi nga ni Attorney Buko, pwede nilang gamitin dahil sa kanila yun. Diba? So, nirespeto po ng TVJ yung proseso. Dahil yung trademark registration ay nasa kamay pa ng tape. Diba? Pero nung time na yon, yung tape, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng Itbulaga kahit kina-question sila ng TVJ. Ngayon po, bumaliktad yung mundo. Bumaliktad po yung sitwasyon. Yung TVJ po ang may trademark registration at yung tape po ang naghahabol para ipa-cancel yung kanilang registration. So, nagbaliktad Dati yung TVJ yung naghahabol, ngayon po sila yung naghahabol. Kung sila ngayon ang naghahabol, at wala sa kanila yung pong trademark registration, bakit hindi po nila gayahin yung ginawa ng TVJ na alisin muna yung pangalan at gumamit muna ng ibang pangalan? Nakapag-decide po yung pong adjudication na sa TVJ po ang pangalan, 'di ba? Ang trademark. So hindi po sila inaalisan ng karapatan na mag-appeal. Diba? From the start, sinasabi po natin, wala naman pong pwedeng makapagpapigil sa kanila. Diba? Tayo po ay nakikiusap lamang na sana, wag na lang pahabain. Diba? Pero, syempre, hindi po natin mapipigilan niya kung gusto po talaga nilang gawin. Kaso, kaya nga po, respeto Kaya nga humihingi na sana, hindi naman namin pwedeng ipilit yung respeto sa mga tao. Okay? Sa mga pages po na pro-tape, ay puro hirit po sila sa TVJ. Anong respeto? Ito yung mga ginawa nyo na bastos over the years. Ganun po yung mga hirit ng mga nagmabasya TVJ. Inisa-isa nila yung mga kaso ng MTRCB sa Itbulaga, yung mga ang dami yung mga over the years na maaring mga hindi magandang joke o maaring medyo bastos na ginawa. Pero ito ang tandaan nila. Lahat po yan, lahat ng mga hinihirit nila sa Itbulaga, kalahati po nun ay sila din ng may kasalanan. Okay? Yun po ay kasalanan ng kabuuang show kung saan po kasama po sila, kasama po ang tape. 'Di ba ang MTRCB pag nagtatawag
ng isang show, hindi po artista ang pinapatawag, yung pong mga producer. So tape po ang pinapatawag. So sila din po ang may responsibilidad dyan. So kung meron mang kasalanan nung araw, ang TVJ, wala namang perpekto. It's Showtime, nagkakamali. Diba? Wawawin, nagkakamali. O yung pong Itbulaga, nagkakamali rin. Kung meron mang kasalanan, diba? Wag naman po sanang maghugas kamay yung pong tape. Dahil meron din po silang responsibilidad doon. 'Di ba? Nakikita lang yung mga artista, pero show po ang yung producer, yung mga staff doon, sila po lahat ang responsable sa pagbuo ng show. So, kasalanan ng isa, kasalanan po ng lahat po doon. Responsibilidad po nila 'yon bilang mga producers ng show. So, tinuturo nila ay anong respeto yung mga show nyo ito, may mga 'di ba? Yan po ay responsibilidad ng buong show. Kasama po yung mga producer na sila during that time. So, huwag silang nagtututuro sa TVJ na wala kayong respeto. Kasi yung tatlong daliri nyo nakaturo sa iyo. Diba? Ganun lang din po yun. And sa akin, kung may mga pagkakamali yung TVJ noon, diba? Lahat naman po nagkakamali. Lalo na pag sa live show, araw-araw, comedy show, diba? Kaya nga po ayoko ng cancel culture kasi naniniwala ako na pag yung comedy, ang yung ginagawa, paminsan-minsan ay nagkakamali ka din ng nasasabi dahil sa pagpapatawa mo. At nangyayari po yan sa lahat ng komedyan. Diba? Pero wag naman sana na ituturo nila na parang wala silang responsibilidad doon po sa lahat ng mga nangyayari during that whole time. Kasi kasama po sila. Diba? Kasama po sila doon. Okay, so ito na, punta na tayo sa part na bother daw si Attorney Maggie. Okay? Attorney Buko said they have filed an injunction with the Marikina Trial Court to stop tape from using the trademark Itbulaga. O final to nung June. Tingnan mo ang advance mag-isip ni Attorney Buko, di ba? Habang yung trademark tumatakbo, final na niya nung June yung sa copyright na may injunction. O para hindi naman kung kailan pa lalabas yung trademark, tsaka mo pa lang ikakaso yung sa injunction, di ba? So tatagal na naman ng 6 na buwan, di ba? So napaka-advance talaga mag-isip. So ito, De La Cruz said the decision by the court on the injunction may come out in January. Okay? So ito po yung sinagot dyan ni Attorney Maggie. Ito po yung sabi niya, bakit siya concerned? Pero mas concerned, or should I say bothered ako sa last statement niya na alam niya na January magre-release ng decision ang RTC Makati sa copyright case at maglalabas din daw ito ng injunction laban sa Tape Incorporated. Sinabi niya na ito ang hinihintay niya para magamit na nila ang Itbulaga sa January. He is putting RTC Marikina in a compromising situation na parang alam na niya ang desisyon ng korte. So yun po yung sinabi niya. Kaya daw bothered si Attorney Maggie. Bakit daw parang pinapangunahan ni Attorney Buko yung pong Marikina na trial court? Una, dun po sa date. 'Di ba? Bakit January? Bakit sabi ni Attorney Buko malamang January? Kasi nga po, dun sa kaso naman pag pinag-uusapan ang sinasabi, ang naririnig ko, the court has 30 days to decide on this matter. Hindi ko alam kung rules ba nila yon o ano, para mas mabilis yung mga kaso sa Pilipinas. Meron silang allowed na timeline or number of days para magdesisyon sa isang kaso. Katulad nito na kumaga naglalaban naman is dalawang kumpanya o dalawang kampo. So kaya January. So hindi naman siguro minamadali yung korte kasi yun yata yung rules talaga na dapat 30 days. Within 30 days. So, pwede nga lumabas ng December. Kaso, alam natin, pag December is Christmas break. Ang daming Christmas break sa korte. Ang daming nilang, syempre, Pasko yan. Medyo magulo yan. So, malamang, January na lalabas. So, I think, wala namang masama na isipin ni Attorney Buko na sa January. Kasi yun naman ang schedule talaga. O pangalawa, ang sinabi ni Attorney Maggie na parang alam na niya yung magiging resulta ng RTC Marikina. Sinabi niya na ito lang hinihintay niya para magamit nila ang Itbulaga sa January.
He is putting RTC daw in a compromising situation. Sa akin po, hindi naman. Hindi naman po. Si Atty. Buko, marespeto yan. Siya na din ang unang magsasabi na hindi mo naman pwedeng utusan yung pong korte kung ano yung kanilang magiging desisyon, kung ano yung kanilang ilalabas na sasabihin tungkol sa kaso. Siguro talagang confident lang si Atty. Buko doon sa merits ng kanyang kaso na final, kaya sinasabi niya na in case na manalo yung TVJ sa injunction at doon sa Marikina, 'di ba? Pwede nang magtuloy-tuloy na titigilan yung tape, gamitin yung Itbulaga at magtutuloy-tuloy na yung pong sa TV5 na Itbulaga. He is just planning ahead. He is just planning na ganito yung mga mangyayari if lumabas. Pero syempre, wala naman siyang sinasabi na 100% alam na niya na kakatigan ng korte ang TVJ. Pwede kasi, marami kasing pwedeng mangyari. Pwedeng, kunyari, sa copyright, manalo. O pero sa injunction, matalo. Pwede o kaya baliktad, sa injunction, manalo. Sa copyright, matalo. So maraming mga posibilidad po ang pwedeng mangyari sa korte at wala pong kasiguraduhan si Atty. Buko kung ano po yung resulta na kakalabasan. He is just explaining na kung sakaling pumabor sa TVJ and he is confident na ganun yung mangyayari, 'di ba? Pwede na pong ituloy yung pong mga plano ng TVJ para po sa January. Pero syempre, wala pong 100% sure doon. Bukod dito sa sinabi ni Atty. Maggie, ay merong hirit pa po yung pong isang article doon sa kabila. Isa sa mga vloggers ng tape. Naglabas kasi ng sariling version ng article itong si Board Listed na kasama ni Board Productive. Okay? Meron siyang sinabi dito. Yun, no, natin dito. Na parang medyo ako naman ang na-bother doon sa sinabi ni Board Listed dito. Ayan, no. Sabi niya dito, kung lumabas sa media ang balita na sa January na lalabas ang injunction, gaano kaya karami ang mga impormasyon na ipinakalat sa media? Hindi naman po, schedule lang naman yon ng paglabas ng mga desisyon. Bakit kaya tila sigurado si Atty. Buko na papabor sa kanila ang desisyon ng RTC at magagamit na raw ng TVJ ang Itbulaga sa January 2024? May nangyayari bang lutuan? Tama ba na sabihin ito ni Atty. Buko, Marikina RTC? Okay, yan po, ayan yung niya. Nakakita nyo ba? Ayan. Sa akin, walang masama doon sa sinasabi ni Atty. Buko na he is confident doon sa kaso niya na ganito yung gagawin. Pero sa akin, bothered ako na pinagdududahan ni Board Listed yung integridad ng Makati RTC. Doon ako may problema. Kasi tinatanong niya yung Makati RTC, Marikina RTC. 'Di ba? Parang pinagdududahan niya yung integridad. Sabi niya dito, tama ba na sabihin ito ni Atty. Buko, Marikina RTC? O ang tanong ko, tama ba na pagdudahan mo yung integridad ng korte sa Pilipinas, diyan sa Marikina? O kasi para tanungin niya, may nangyayari bang lutuan? O 'di ba? What are you trying to imply? Kasi kung merong lutuan, hindi yan sa isang kampo lang, hindi yan sa TVJ lang. Kasama dyan, yun doon sa side nung korte. So are you trying to imply na pwedeng dayain yung pong korte natin sa Marikina? Yun ba ang Kasi po, sa nakikita ko, patas naman sila so far. Wala akong nakikita na kahit anong irregularity. Di ba? Ang problema sa Pilipinas, wala pong natatalo, nadadaya lang. Di ba? Yun ang parate, kahit sa sports, kahit sa Pero bakit ganito yung pinopost nila? Di ba? Wala ako sinasabi na kahit anong ganyan. Kahit nung time na, di ba, nung time na hindi pabor sa TVJ yung mga desisyon. Di ba? Yung, kunyari, na-renew, di ba? Wala tayong sinasabi na, wala tayong pinagdududahan na kahit anong irregularidad doon po sa proseso. Pero sila, pinagdududahan na nila. Itong si Board Listed. 'Di ba? Sabi niya, may nangyayari bang lutuan? Ano ibig sabihin? Pinagdududahan nila yung proseso. Huwag naman po sanang ganon. 'Di ba? Kasi, porket hindi pumapabor sa kanila yung pong mga nagiging resulta, ay sasabihin mo na pagdududahan mo na yung karakter
at yung integridad ng institusyon sa ating bansa, 'di ba? Na wala ka namang kahit anong ebidensya, wala ka namang kahit ano na maipapakita, talagang sarili mo lang na na pagtingin o opinyon. So yun naman po yung masasabi ko doon. So sa akin, walang rason para po mabothered si Attorney Maggie doon po sa mga statements ni Attorney Buko dahil yun po ay ano lamang, he is just stating kung ano po ang posibleng susunod na mangyari if sakaling mapunta yung pong desisyon sa na paborable sa TVJ. At wala naman po siyang sinasabi na 100% ay kakabig po yung korte towards TVJ. Ang Attorney Maggie, ang mas nababothered po ako, sana mabothered din kayo kasi alam ko si Attorney Maggie, napakaano din yan, maayos din yan, maayos na abogado yang si Attorney Maggie. Dito sa pinopost nung isa sa mga vloggers na kampi sa tape.